So, nandito nga po tayo sa loob ng jewelry shop at ayan, ipapakilo natin ang ating jewelry na binitbit. Tingnan natin kung magkano ang aabutin, guys. If you're someone na curious na malaman kung magkano po ba ang magpatayo ng ganitong klaseng one-unit apartment na may 2 bedrooms, pero wala kang idea at ganun din natatakot kang magsimula sa ganitong investment, ayan guys, ang video na ito ay para sa iyo. Kaya po nagbibigay ako ng ganitong mga tips dahil nga po sa experience ko ay gusto ko rin po na ma-share sa inyo para maiwasan niyo po yung mga ganitong mga pagkakamali. Guys, ayan, mini here at magandang araw po, magandang gabi sa lahat po ng madadaanan ng video na ito. Ayan po, hello po sa inyong lahat. Una po sa lahat guys, hindi po tayo real estate expert, okay? Isa lang po tayong nag-i-start pa lang at ganun din, nagsimula tayo sa maliit. Nagsimula tayo sa maraming doubts, maraming questions, at higit sa lahat, ay nagsimula tayo with limited budget. Ayan po guys ang story natin sa vlog na ito. Naway makapaghatid sa inyo ng konting inspiration guys. This is not to flex, but to share my own experience para po magkaroon kayo ng idea bago po kayo mag-decide. Ito nga po yung itsura nung ginuhit ng contractor after ko pong sabihin sa kanya kung ano eksakto ang gusto kong mangyari sa ating one-unit apartment na ito. At bago ko po sabihin sa inyo ang tamang presyo na naubos ko dito, gusto ko lang pong linawin na ang presyo or yung price depends on location nga po guys, sa size at saka kung kailan mo ito pinagawa. Sa case po natin guys, ang video na ito ay medyo may katagalan na ito po ay year 2022 pa. At syempre po guys, dahil matagal na ito, ang inabot po ng presyo nito ay nasa 520,000 pesos. Dahil nga po guys, nagpadagdag tayo ng mga screen doors para sa mga bintana at mga doors, lalo na po sa kusina at sa front doors. At ganoon din po guys, nagpalagay tayo ng safety grills sa mga bintana para naman po maging mas safe ang titira. At higit sa lahat guys, dahil napakaliit nga po ng unit na ito, pinalakihan ko na rin po yung kanilang garage para naman po makapaglagay pa sila ng mga ilang gamit sa garage at makapaglagay sila ng more than 2 tricycles or isang car or isa pang tricycle. So, iyan po ay inabot nga ng 520,000 pesos na ang usapan lang dati ay nasa 400,000 pesos. So, kung nanonood ka at nag-iisip po na mag-build ng ganitong isang unit, ito nga po yung mga tips na pwede kong ibigay sa inyo. Katulad ko guys, dapat hindi ako naging rush dati. Dapat nag-compare ako ng mga prices. Naghanap at nagtanong ako ng mas maraming tao na pwedeng tumulong sa akin. At syempre, unang-una, chinek ko dapat yung cash flow ko. Kaya ko ba talaga or hindi? Dahil aaminin ko po sa inyo nung sinimulan ko ito, hindi po ako ganun kahanda. Kaya nga po guys, nangangailangan ko pa na ibenta ang aking mga alahas noon dahil kinulang po talaga ako sa budget at ayoko po talaga na matigil sa gitna. So yung mga ilang piraso po ng ating ginto ay ibinenta natin sa ganitong halaga. Ito nga pong piece na to ay hindi na po natin na isama doon sa pinakilo natin last time kasi nga po na-cover na po ng ilang pirasong gold yung kailangan kong amount na pandagdag doon sa apartment. So para sa akin guys, ang gold ay parang tahimik na ipon talaga. Hindi araw-araw gumagalaw pero alam mong nandoon, may value at pwede kang sumandal dito kapag kinakailangan mo na. So, hindi rin guaranteed na palaging tataas ang presyo ng gold. Pero sa mahabang panahon, napapatunayan na kaya na itong mag-preserve ng value. Additional reminders lang po, maaasahan ng gold as a saving kapag tama ang mindset. Pag matagalan po kasi ito at hindi pang instant.
May nais lang po talaga akong linawin. Sa gold, kikita ka kapag binenta mo siya at tumaas ang value niya. So, ang income ay one time po, hindi regular. Pero ang strength ng gold ay iba. Gold is mainly for value preservation, pang backup, pang-protect ng ipon laban sa inflation. Kung gusto mo ng cash flow, mag-apartment ka. Okay din po yun. Kung gusto mo ng safety at long-term saving, gold ang mas bagay. Para sa akin guys, hindi po sila magkalaban. Magkaiba lang po talaga ang role nila. Ang apartment ay pang-income, ang gold ay pang-ipon. So guys, kung napadaan ka lang po sa ating mini channel na ito pero gusto mo ang mga ganitong topic, subscribe na po kayo at click nyo na rin po yung notification bell na yan para magkita-kita pa rin po tayo sa mga susunod ko pang mga videos. Thanks for watching! God bless everyone! Bye-bye!